Magandang umaga po. Ngayong linggo ay ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng Panginoon sa langit. Ang misa po natin ngayon ay para sa ating pasasalamat at pasasalamat nina Alice Ganapin, Alonso family, Pasawa family, Ivan and Jocelyn Fulgar Gamboa, Junia family, Greg Tenebro and family, Alonso family, Dr. Rodrigo Valenzuela family, Laguda family, Bacot family, Briones family, Martin, Catherine Ann and Matthew Monteverde, Reyes and Eduardo family. Para sa ating espesyal na kahilingan at sa mga kahilingan para kina Ganapin family, Kim and Nino Garcia, June and Belen Junia, Fulgar family, Alonso family, Dr. Nico Valenzuela, Josefina and Naomi Maron, Dr. Charmy Ann Hugo, Martin, Catherine Ann and Matthew Monteverde, Cherise Campos, Jocelyn Fulgar Gamboa, at sa lahat ng mga frontliners, Gerard Pudaca, Jen Alberto and Carlo Cabrera, Sergeant Alfred Hugo, Curly, Maricel and Cory Castro, Julian Marie De Leon, Von Yolric Reyes, Krista Marie Gatdula, Emmanuel Ray de Chavez, Donna May Sabaliero, Arellano family. Sa kagalingan ni Alice Ganapin, Kiko Fulgar, Alma Zanza, Joselito Crisostomo, Christine Valerio, Ching Olivar, Dang and Julia Bakiran, Marivic Encarnacion, Phil Compton Gatdula, Mark Anthony Torquesa, mga dinapuan ng COVID-19 para sa ikaluluwalhati ng lahat ng mga kaluluwa, lalo na ng mga kaluluwang nakatala sa ating parokya, at sa mga kaluluwa nina Herminia, Ben, Leo Vino, Remigio, Josefina, Mary, Edgar, Rodolfo Sr., Abelardo Sr., Esther, Goldwyn, Samuel, Maria, Enrica, Antonio, Anthony Cesar, Mary Belen, Brida, Iluminado Sr., Teresa, Irma, Cayetano, Maria, Vicente, Felipe Sr. and Filomena, Mario and Linda, Rosessa, Felipe Sr. and Jr., Asuncion, Vicente, Zoila, Isidro, Ibelen, Dolores, Divina, Justoro, Modesta, Manuel, Gloria, John, Mark, Aurora, Reynita, Hiner, Amel, Emmanuel, Andres, Margarita, at ang mga kaluluwa ng mga namatay na COVID-19. Ang misa po natin ngayon ay pamumunuan ni Father Romeo Cruz. Bayan umawi ng papuri.
Magandang umaga po sa inyo lahat. Magandang umaga po, Father. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ng ating Panginoong Hesukristo. At sa Ebanghelyo po ay ating mapapakinggan na tayo ay hinahamon ng Hesukristo na maging tagapagpatunay at saksi sa ating makabagong panahon. Kaya't bilang isang pamilya, simulan natin ang ating banal na pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Upang tayo ay maging karapat-dapat na dumulog sa hapag ng ating Panginoon, ay ating pagsisihan ang ating mga nagawang kasalanan. Panginoon, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, 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 maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kristo, maawa ka. Panginoon, maawa ka. Kawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kaitaasan. Walhati sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga may mabuting kalooban. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, niluluwalhati ka namin. Pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong kaluwalhatian. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Panginoong Hesukristo, bugtong na anak. Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo sa kalwalhatian ng Diyos Ama. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mo kami ay magkaroon ng banal na kagalakan at makapagdiwang ng may utang na loob, sapagkat ang iyong anak na aming manunubos ay siyang tagapaghanda ng aming pananahanan ng kanyang pinanggalingan upang kami panguluhan at kanyang tinunguhan upang maging pag-asa kailanman ng sambayanan niyang kanya ring katawan. Bilang tagapamagitan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mahal na Teofilo, isinalaysay ko sa aking unang aklat ang lahat ng ginawa at itinuro ni Jesus buhat sa pasimula hanggang sa araw na siya'y umakyat sa langit. Bago siya umakyat, tinagubilinan niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo ang mga apostol na kayong hinirang. Pagkatapos ng kanyang pagbabata, maraming ulit siyang napakita sa kanila. Sa gayon, napatunayang siya'y buhay. Napakita siya sa kanila sa loob ng 40 araw at nagturo tungkol sa paghahari ng Diyos. At samantalang siya'y kasama-sama pa nila, kanyang tinagubilinan sila. Huwag mo na kayang aalis sa Jerusalem. Hintayin ninyo roon ang ipinangako ng Ama na sinabi ko na sa inyo. Nagbinyag nga sa tubig si Juan, ngunit di na magtatagal at bibinyagan kayo sa Espiritu Santo. Kaya't nang magkasama-sama si Jesus at mga alagad, nagtanong ang mga ito, Panginoon, itatatag na ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Sumagot siya, ang mga panahon at sandali ay itinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan at hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan iyon. Ngunit bibigyan kayo ng kapangyarihan pagbaba sa inyo ng Espiritu Santo at kayo'y magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at Samaria, at hanggang sa dulo ng daigdig. Pagkasabi nito, siya'y iniakyat sa langit, samantalang nakatingin sila sa kanya at natakpan siya ng ulap. Habang sila'y nakatitig sa langit, 2 lalaking nakaputi ang biglang tumayo sa tabi nila. Mga taga-Galilea, sabi nila, bakit kayo narito't nakatingala sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay magbabalik tulad ng nakita ninyong pag-akyat niya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Magdiwang ang lahat ng mga nilikha, pumalakpak kayong may awit sa tuwa. Bilang pagpupuri sa Diyos na dakila, ang Diyos na poon, kataas-taasan, ay dakilang haring dapat katakutan. Siya'y naghahari sa sangkatauhan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Umakyat sa trono ang Panginoong Diyos, hatid ng tambuling malakas ang tunog. Masayang sigawan ang ipinansoob, purihin ang Diyos, siya ay awitan, awitan ng hari, siya ay papurihan. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Ang Diyos siyang hari ng lahat ng bansa, awit at purihin ng mga nilikha. Maghahari siya sa lahat ng bansa, magmula sa tronong banal at dakila. Habang umaakyat ang Diyos, ang tambuli tumutunog. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, hinihiling ko sa Diyos ng ating Panginoong Hesukristo, ang dakilang Ama, na pagkalooban niya kayo ng espiritu ng karunungan at ng tunay na pagkakilala sa Kanya. Naway liwanagan ng Diyos ang inyong mga isip upang malaman ninyo ang ating inaasahan sa Kanyang pagkatawag sa atin. Ito'y ang kaluwalhatiang inilaan niya sa Kanyang mga hinirang at ang walang hanggang kapangyarihan niya sa atin na mga nananalig sa Kanya. Ang kapangyarihan din iyon ang muling bumuhay kay Kristo
at nagluklok sa kanya sa kalangitan, sa kanan ng Diyos. Kaya't nasa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng paghahari, kapamahalaan, kapangyarihan at pamunuan. Higit ang kanyang pangalan kaysa lahat ng pangalan, hindi lamang sa panahong ito, kundi pati sa darating. Ipinailalim ng Diyos sa kapangyarihan ni Kristo ang lahat ng bagay at siya ang ginawang ulo ng simbahan. Ito ang katawan ni Kristo, ang kapuspusan niya na pumupuspos sa lahat-lahat, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Humayo't magturo kayo palaging kasama ko hanggang sa wakas ng mundo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Pagpapahayag ang wakas ng mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagpakita si Jesus sa 11 at sinabi sa kanila, "Humayo kayo sa buong sanlibutan at ipangaral ninyo ang lahat ang mabuting balita. Ang sumasampalataya at mabinyagan ay maliligtas, ngunit ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang mga sumasampalataya ay magtataglay ng ganitong tanda ng kapangyarihan. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Sila'y hindi maaano, dumampot man ng ahas o uminom ng lason, at gagaling ang mga may sakit na mapatungan ng kanilang mga kamay." Pagkatapos magsalita sa kanila, ang Panginoong Hesus ay iniakyat sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Humayo nga ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dakot. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawaing ito. Pinatotohanan niya ang salitang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkakaloob niya sa kanila. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Saksi, tagapagligtas o tagapagpatunay or natawag nating witnessing. Kung ating paiiksiin sa isang salita, ang ebanghelyo ay iyon yung ibig sabihin. Tagapagpatunay, maging saksi, witnessing. Sa larong takbuhan ay mayroong critical na pagkakataon doon at ito yung pagpapasa ng baton. Yung race relay. Okay? Tatakbo and then ipapasa mo yung baton, then tatakbo yung kakampi mo. At yun daw ang pinakritikal na moment doon kapag ipinasa mo yung baton. Doon daw nananalo o natatalo ang isang kupunan. Yung iba nahuhulog o yung iba mabagal ang pagkuha ng baton. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng pag-akyat ni Jesus sa kalangitan. At 2,000 taon na ang nakakalipas, ang baton na ito ay ipinasa niya sa kanyang mga alagad.
At tayo sa ating makabagong panahon, tayo rin ay tumanggap nito sa pamamagitan ng mga disipulo at mga apostoles noong kapanahunan ni Kristo. Sa unang pagbasa na ating napakinggan ay sinasabi ni Jesus sa kanyang mga disipulo na maging saksi kayo sa Ebanghelyo. Ipangaral nyo ang salita ng Diyos sa lahat ng mga bansa. Practically, paano natin maisasabuhay ang salita ni Kristo? Hindi natin kailangan lahat maging pare. Hindi natin kailangan lahat maging madre o mga naglilingkod sa simbahan na or pumunta sa kalye o sa palengke para ipangalat ang salita ng Diyos. The mere fact of living out the gospel values of Jesus, and that is witnessing. How do in the 20th century, carrying out Jesus' mission and commission to be witnesses in the world today? Lalo-lalo na sa panahon ngayon. Siguro maraming magiging banal, magiging dakila, magiging bayani dahil sa kanilang pagsasabuhay ng kanilang sinumpaang tungkulin na mag-alay ng sarili para sa kapwa. And that is witnessing. One of them or some of them are our frontliners. It is a difficult task on their part to offer their lives in the service of the people they are serving, especially the patients of COVID-19. Para mas maging malinaw at mas klaro ang ating pangunawa sa Ebanghelyo, mayroong dalawang lalaki na kagagraduate lang sa magkaibang universidad. At pagkatapos nilang makapag-aral at makapagtapos, ay pumasok sila sa seminaryo. Siguro yung mga kaibigan nila or even yung pamilya nila, they find it odd na ang dalawang ito ay papasok sa seminaryo. And hindi ito usual. Sa senior seminary ay mayroong mga young professionals na. One of them is, I think, si Bishop Milo of Pasig. Bishop Milo of Pasig and isa siya sa mga executive ng, I think, PLDT or Meralco something. Anyway, and then pumasok siya sa seminary. And yet, naging bishop siya. So, yung iba parang sa seminaryo ay tatanungin siya, bakit ano nagtulak sa'yo? Bakit ka pumasok sa seminaryo? God's calling is totally mysterious. You cannot explain why. Siguro isa na rin ako doon sa example na yon. Sabi ng mga parents ko o ng mga pamilya ko, bakit ka papapasok sa seminaryo? Pwede ka naman makapaglingkod na may asawa ka o may pamilya ka. Pero bakit ka papasok sa seminaryo? Yun yung tanong na kay hirap sagutin na ikaw lang yung nakakaintindi at nakakaalam ng sagot. Meron pang mga kwento tungkol sa isang sikat na composer sa Europe. Ang pangalan niya ay Albert. At tinalikdan niya ang kanyang kasikatan bilang manunulat ng mga awitin at nag-aral siya ng medisina. At matapos ang kanyang pag-aaral ay pumunta siya sa isang liblib na kagubatan sa Africa upang maging doktor doon at magiging misyonaryo. Mga kakaibang kwento na pagbibigay patunay ng kanilang paniniwala at pananampalataya. Si Mother Angelica at the age of 50 ay nagkaroon siya ng television or Catholic channel sa Amerika. The challenge for all of us in today's gospel is to become witnesses and teachers in our homes. Hindi na natin kailangan gayahin yung dalawang kagagraduate lang ng college at pumasok sa seminaryo. Hindi na natin kailangan gayahin si Albert na isang manunulat ng awitin upang maging doktor at maging misyonero sa Africa. Hindi natin kailangan maging katulad ni Mother Angelica na at the age of 50 ay nagkaroon ng Catholic channel sa Amerika.
sa ating mga tahanan lamang, sa ating mumunting iniikutan, sa ating hanap buhay, sa eskwelahan, sa simbahan na ating ginagalawan, ay maaari nating ipakilala si Jesus sa ating mga gawa. Preaching is a gift. Not all priests and even all the preachers have the gift of speaking. Pero ang pinaka-challenge doon is paano mo maisasagawa ang iyong mga pananalita. Natatanda, hindi ko kabisado masyado yung sinasabi ng pangako na teach what you preach. Diba? Sa jury ordination, naririnig niyo yung mga kataga na yan. And that is really a challenge for all of us. Hindi lang sa mga pare, tayong lahat na mananampalataya. By making an effort to become the kind of person God the Father made us to be. It is by making an effort to become the kind of person Jesus teaches us to be. It is by trying to make an effort to become the kind of person the Holy Spirit inspires us to be. We witnesses to Jesus and teach others by our love when others need us, by our patience when others annoy us, by our forgiveness when others wrong us, and by our perseverance when we feel like quitting. Pagpapatunay ng mga natututunan at naririnig natin sa mga itinuturo ni Jesus sa atin. Witnessing. The message of the Ascension is a simple one. Jesus invites us to take from His hand the baton He received from His Father and to continue the work that His Father gave Him to do on earth. It's witnessing to Jesus and teaching other people about Him. Ipakilala si Kristo sa mukha ng iba. Whenever we find ourselves into and in whatever manner the Holy Spirit inspires us to use. This is what the Ascension is all about. It's simply taking seriously Jesus' invitation to be His witnesses to the world and His teacher to the nations. Amen. Magsitayo pong lahat at ipayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen. Pinagpakasakit ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus, namatay, inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may ikatlong araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit. Naluklok sa kanan ng Diyos, amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula ang paririto at hukom. buhay at ang matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos, Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo sa Diyos na lumakas ang ating pananalig kay Kristong maluwalhating nakaluklok sa kanan ng Ama. Hingin nating maging mga mabisa tayong tagapangaral ng magandang balita at sa bawat kahilingan ang ating itutugon, amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa simbahan, upang maging masigasig sila sa pagpatutuong si Jesus ay maluwalhating nakaluklok sa kanan ng Diyos, manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa lahat ng mga Kristiyano at mga taong may mabubuting kalooban, upang sa taong ito ng ekumenismo at pag-uusap, hinggil sa pananampalataya,
ay tumingala sila sa langit at mapuspos ng Espiritu ng pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga namumuno sa ating bansa, upang matanto nilang ang kanilang talagang tungkulin ay ihanda ang ating mga kababayan para manahan sa langit na ating tunay na tahanan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga taong nagtalaga ng sarili sa pamamahayag ng katotohanan sa radyo, telebisyon, at limbag, upang kasihan sila ng espiritu ng katotohanan, siyang magpapalaya sa sangkatauhan. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa ating lahat na nagkatipon-tipon sa pagdiriwang na ito, upang sa bisa ng salita ng Diyos at ng banal na Eucharistia, upang magkaisa tayo sa pagpapatutuo sa muling pagkabuhay at sa kaluwalhatian ni Kristo sa kanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Para sa mga naglilingkod sa media, upang mabisa silang makatulong sa pagkakaisa at pagkalinga ng ating bayan, manalangin tayo. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Manahimik nating ipanalangin ang ating mga sariling mga kahilingan. Manalangin tayo. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. At gayon din para sa ating lahat, nawa tayo ay maging buhay na saksi ng ating pananampalataya, hindi lamang sa ating salita, lalong-lalo na sa ating paggawa. Manalangin tayo. Amang nagluklok kay Jesus sa kaluwalhatian, dinggin mo kami. Ama naming nagluklok kay Jesus sa tugatog ng tagumpay at kaluwalhatian, isugo mo sa amin ang espiritu ng karunungan at tunay na pagkilala kay Kristo at nang maikalat namin ang magandang balita ng kaligtasan sa sandaigdigan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ng iyong maluwalhating anak na si Jesucristong aming Panginoon. Amen. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Handa ng bawat pusong pagkainibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Tinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo. Ang alak na nagmula sa isang tangkay na ubas, inumin nagbibigay ng lakas. Kunin at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayon'y nananalig, nagmamahal sa'yo. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakundangan sa pag-akyat ng anak mong mahal, ginaganap namin ang paghahain ng may kapakumbabaan at ipagkaloobong sa ganitong pagpapalitan ng mga kaloobo at ng aming mga alay, kami ay makasalo sa pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan sa pamamagitan ng Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kasama at kamatayan matapos na lupigin ng anak mong si Jesus na Panginoon namin. Siya ngayon umakyat sa iyong piling bilang haring dakilang sinasamba ng mga anghel. Siya ang aming tagapamagitang nakikiusap sa iyo para sa tanan. Siya ang tagapagpasya sa lupa at kalangitan. Hindi niya iwinaksi ang aba naming pagkatao sa pagluklok sa kanan mo, sapagkat kami ang katawan at siya ang ulo. Ang pag-akyat niya'y katiyakang sasapit kami sa iyo. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kalwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot ang kalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan. Ang aking dugo ay bubuhos para sa inyo at para sa marami sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng ating pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos noong tunay. Poong Jesus, naming mahal, iligtas mo kami kanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa, ni Roberto na aming Obispo at ang lahat ng kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay,
nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kanyang kabiyak, ni San Isidro Labrador at ang lahat ng mga banal na namuhay dito ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin na kagagaling na turo at utos ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, bilang isang pamilya tayo tumawag sa ating Diyos Ama. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa paranas sa langit, bigyan mo po kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipanituro sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang muling pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa'yo ang kaharian, kapangyarihan at kapurihan, ngayon at magpakailanman, ngayon at magpakailanman. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaang kaloob ni Kristo nawa ay sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you. Peace with you. Peace be with you.
Mga kapatid, ito sa Kristo ang nagtuturo at humahamon sa atin na maging buhay na saksi ni Kristo sa ating makabagong panahon. Ito ang kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inanayahan sa banal na salo-salo. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Where there is fear, I cannot lay. Where there is fear, I can heal. Where there are wounds, I can bind, and hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. Where there is hate, I can confront. Where There are yoke, I can release. Where There are captives, I can free. And hunger, I can appease. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. When comes the day I dread to see a broken world, compel me from my soul grown cold, that your people I may be whole. Where there is fear, I cannot lay. Where there is pain, I can heal. Where there are wounds, I can bind, and hunger, I can feel. Lord, grant me courage. Lord, grant me strength. Grant me compassion that I may be your heart today. And when I'm done, know that I could, yet there are hearts I cannot move. Lord, give me hope That I may be your heart today. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal,
Pinagkakalooban mo kami ng pagkakataon na akuin sa lupa ang ginagawa mo at nilalayon. Gawin mo ang loobin namin ay matuon sa iyong pinagluluklukan sa anak mo ngayon upang kaparis naming tao sa piling mo, siya na namamagitan kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagkatapos po ng misa ay magkakaroon ng awarding sa tatapos lamang na TikTok challenge ng ating parokya bilang isang activity ng ating nakaraang piyesta. Sumayin niyo ang Panginoon At sumaiyo at pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos Ama, Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa upang maging tagapangasiwa at kapares ni Kristo sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Umayot ihayag, Purihin siya at ating ibunyag, awitan siya. pagliligtas ng Diyos na sa krus ni Jesus. Ang siyang sa mundo'y tumumbos, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, Hallelujah! At isigaw sa lahat, kalinga niya'y wagas, kayong dukha at sala. Pag-ibig niya sa iyo ay tapat. Halina't sumayaw, buong bayan, lukso sabay sigaw sa libutan. ang ngalan niyang aking Siningning ng bituin, liwanag ng Diyos. sumaamin, langit at lupa siya'y papurihan, araw at tala siya'y parangalan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan, sa tanan. Ating pagdiwang pag-ibig ng Diyos sa tanan. Hallelujah! Sige.